Ngayon naman po, we are about to hear a powerful testimony of God's grace, faithfulness, and love. Alam naman po natin na every testimony is a story of God's victory. Tinatawagan ko na po si Sis Helen Dominguez. Hallelujah. Good morning po sa inyong lahat, na aking magagandang kapatid at mga gwapong kapatid. Hallelujah. Magandang umaga po. At anong tawag dito? Medyo na-overwhelm po ako. Kaya pagpasensyahan nyo na po ako. At doon sa hindi pa ako kilala, ako po ang iyong kaibigan, kapatid, at ako po yata ang pinakabata dito sa sa ministry nito, sa sanctuary nito. Maraming salamat po. Dahil alam niyo po, hindi po sa bagay medyo pa ako, dahil kagabi po sa cell group namin, hindi po ako pinahindian ng ating mga mahal na pastors, magmula kay Pastor Eli, Pastor Jocelyn, na aking hindi ko masasabi kung anong nararamdaman ko sa ating mag-asawang ito, na talagang buong puso nilang binibigay ang anumang kahilingan natin. Hindi lang po sa akin, kundi sa ating lahat. Dahil napakabait ng mag-asawang ito, tunay na talagang pinagpala sila. Dahil wala tayong hinihiling na hindi nila kayang ibigay. Kaya maraming salamat po dahil sa pamamagitan ng dalawang ito, yung mga panalangin nila na talaga pong nakakamta natin, lalo na po sa akin, magmula nung nakilala ko po, ang patotoo ko po, hindi po para sa akin. Dahil yung mga nakakilala sa akin dito, alam na nila ang buhay ko. Ang patotoo ko po ay dahil sa mag-asawang ito na nakilala ko dito sa bansang ito. Mula nung ako'y tumuntong sa bansang ito, wala po akong alam kung saan ako pupunta ng simbahan. Minsan pa nga, yung simbahan ng Brazilian ba yun? Gusto kong pasukin. Kaya sabi ng anak ko, ma, hindi mo alam kung ano ang mga salita nila. Kung Nihongo nga, hindi mo alam. Yung pang mga Brazilian. Kasi sabi ko, nakita ko Jesus Christ. Akala ko Christian church din sila. Pero dahil nga sa pagnanasa ko na magkaroon ng church dito, sa bansang ito, sa lugar natin na ito, talagang humihingi ako, naninikluhod ako sa Panginoon na bigyan niyo po kami ng church dito sa lugar na ito, sabi ko. Dahil hindi kaya ng kalooban ko na wala akong pinupuntahan ng church. At the time, sige, prayer. Kung minsan nga, sa totoo lang, sa edad kong ito, para akong baliw na mag-isa lang ako nagpipraise and worship sa bahay. Kasi wala nga church. Nakikinig lang ako ng praising songs na sinasabayan ko sa nagpe-praise and worship ako mag-isa. Pero nung pagbalik ko uli dito, anong bang taon yun? 2009, 2007, sabi nung pamangking ko, anong taon ho ba ito, Pastora, nag-start ang natin? Church na to. Sabi ng pamangking ko, tita, may church na tayo. Talaga? Sabi ko, saan? Tuyukawa ba yun? Yung start natin dito? Tuyukawa. Ay, na-excite ako. Talagang tuwan-tuwa ako dahil sa wakas, mayroon na tayong church. Nung pumasok ako sa church na ito, hindi ko akalain na ilan lang kami. Pero sa kalaunan, pagbalik ko uli, wow, sabi ko, talagang kumikilos ang Panginoon. Bakit? Kasi ang puso ng mag-asawang ito talagang totoo at tapat na naglilingkod sa ating Panginoon. Kaya maraming salamat dahil sa mga nananalangin sa pamilya ko. Maraming salamat po dahil yung mga panalangin ninyo, granted na dininig ng Diyos. Sa totoo lang po, sa edad kong ito, 73 years old na po ako, running to 74 years old. Pero
wala po akong maintenance na iniinom sa araw-araw ng aking buhay. Ang pinaka-maintenance ko po, Word of God. Dahil yung Holy Spirit na pinag-aralan namin kagabi, tunay nga po na lagi kong kasama sa araw-araw ng aking buhay. Kaya maraming salamat sa lahat ng mga nananalangin sa pamilya namin, sa lahat na mga magmula sa ating mga pastors, sa mga ushering service, sa mga nagtutugtog dito sa pulpitong ito. Maraming salamat po. Dahil sa inyo, nagbibigay kayo ng kalakasan sa mga baguhan at sa mga totoong nananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya maraming salamat, Lord. At itong mga taong ito na nandito, alam kong pinagpapala mo sila at patuloy na pagpapalain. Maraming salamat po. To God be all the glory. Praise God. Handa na po ba ang lahat to receive God's message today? Amen. Ngayon naman po, tinatawagan ko na po ang ating speaker for this morning, Reverend Elizar Sato Galios. Come. Amen. Magandang umaga po sa lahat. Good morning. Mukhang lahat ay hindi makapagsalita dahil nilalamig sila. Purihin po ang Panginoon ngayong umaga sa kanyang kabutihan dahil patuloy po tayong iniingatan at binibigyan tayo ng kalakasan. Amen. No? Bago po ako magpatuloy sa aking mensahe ngayong umaga, ay mayroon po tayong isang first-timer today at gusto ko pong i-request siya na tumayo. Walang iba po, si Nakagutsi Jennifer. Yun. Ayun, Panginoon. At welcome po sa Toyokawa Outreach. Isa pong kagalakan sa amin na makasama ka sa pagpuri sa ating Panginoon ngayong umaga. Ang aming dalangin, sana po, hindi po ito yung huli. Ito yung umpisa na makasama ka namin sa pagpuri sa ating Panginoon. So once again, from the bottom of our hearts and from Toyokawa Outreach family, so maraming salamat po and praying see you next Sunday. Maraming salamat po. Okay, no? So, this is the second Sunday of March, no? At alam natin, no, na patuloy yung ating mensahe is all about ministry and mission, no? So, this Sunday and next Sunday ay ating pong pag-uusapan ang ministry, but the next fourth and fifth Sunday, tama ba? Fifth Sunday ba ngayong March? Limang Sunday ngayong March, no? So, yung fourth natin and fifth Sunday is all about missions, no? Kaya pag-usapan po natin to ngayong buwan na ito. At alam natin na hindi lang lahat ay para po sa ating faithfulness, but of course, yung ministry and mission ay ito rin yung ating responsibility towards God, no? Dahil alam natin na mabuti si Lord. Mabuti ba si Lord sa ating lahat? No? So, yung ministry and mission ay response po natin yun sa Kanya. Amin po ba? No? So, yung ating text ay makikita ngayon in Matthew chapter 20, verse 26 to 28. At minsan pa, muli ko pong i-request ang lahat na tumayo. Sabay-sabay po natin basahin, no? Ang salita ng Panginoon. Matthew 20, 26 to 28. Actually, na-shortcut na po yan. Okay. But sabay-sabay po natin basahin ngayong umaga. Ready, go. Whoever wants to be great among you must be your servant, just as the Son of Man did not come to serve, but to serve. Okay, let's pray.
Our Heavenly Father, we come before you today with a grateful heart. Thank you, Lord God, for gathering us today in your presence. And thank you, Lord, sa iyong pagmamahal, sa iyong biyaya, sa iyong katapatan, Lord, sa amin. Lord, as we begin these times of worship and also hearing your words, we invite your Holy Spirit, Lord God, to open our hearts, our minds, and also, Lord God, we pray na bigyan mo kami, Lord, ng understanding so that, Lord, aming maintindihan ang iyong mensahe sa umagang ito. Teach us, guide us, and help us to respond to your call to serve you faithfully, Lord God. Father, remind us also that we are called to be your servant and give us a willing heart, a humble heart, and a desire, Lord, to use our gifts for your glory, Lord God. Samahan mo kami, Lord, ngayong umaga hanggang matapos po ang iyong mensahe at nawa, Lord, ang mensahe na ito ay makapag-encourage sa amin, Lord God, to fulfill yung nais mo, yung plano mo, yung iyong pag-create sa amin, Lord God, and of course, yung command mo na kami, Lord, ay patuloy na maglingkod sa inyo, hindi lang po, Lord, dahil napipilitan, kundi ng may katapatan sa aming mga puso. Samahan mo kami, Lord, hanggang matapos ang gawain nito. Ito po ang aming dalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po'y makapong lahat. So, in this verse, makikita po natin na ang leadership po o ang ministry po ay hindi po talaga na tayo ang paglilingkuran. Kundi ang desire ng Panginoon ay tayo po ay maglingkod. Kaya nga po, ang sabi diyan, whoever wants to become great. No, sinong gusto maging great ngayong umaga? Pero bago ka pala maging great, ay kailangan pala maging servant ka muna. No? Maging servant. Alam nyo, marami akong mga marami akong nakilala na mga company. No? I don't know kung you agree with me, no? Pero marami akong mga company na, ang tawag nito, na yung kanilang mga anak ng satyo, I don't know kung mayroon kayo na obserbahan na gano'n. Pero ilang company na napuntahan ako na bago nila bigyan ng posisyon yung kanilang anak sa taas, ay kailangang mag-umpisa muna sa pinakamababa. Sino nakakano nun? Marami ako nakita, no? Ng mga anak ng satyo, no? Anak ng manager, no? Sa iba siguro, makita natin, ilalagay kagad sila sa matataas na positions. Pero sa Japan, marami ako nakita. I don't know lang kung pare-parehas lahat, no? Pero marami ako nakita dito na bago sila bigyan ng mataas na posisyon, dadaanan nila lahat ng level sa pinakamababa. No? Nung kami minsan ay nasa Chiba ni Pastora, no? Ay nakita namin na yung anak nung satyo, nakasama namin as laborer. No? So, pinadaan muna siya doon for how many months? At pagkatapos ay lahat ng trabaho, halos kailangan madaanan niya. No? Sabi ko, ibang klase din ang mga Hapon, ano? No? Bagaman ang kanilang purpose ay ilagay siya doon sa highest position, pero pinadaan muna siya sa pinakamababa na pagkakataon upang mas maintindihan niya yung kalagayan ng kanyang mga tao. Ang galing ano? No? Kadalasan kasi, pag tayo ay gusto nating managerial positions, pag pinagawa ka ng mababang position, ang apply ko dito manager, hindi laborer. Nagrereklamo ka agad, ano? No? Pero, makita natin na, I really like that style, no? Ng mga Japanese na padadaanin nila lahat sa pinakamababa. At alam mo, nakita ko tong verse na ito, sabi ko, Lord, parang parehas ata din nung sayo,
whoever wants to become great among you must be your servant. So maganda pala na nag-umpisa tayo sa pagiging servant bago tayo dadalhin ng Lord among the great. So, minsan sabi nga nila, kasi pag hindi mo naranasan, wala kang puso para sa mga tao. So, hindi mo sila maintindihan, no? At palagi, ang iyong isip lang, posible, pag ikaw manager, ay ang iniisip mo lang yung kita mo. Pero wala kang heart sa kanilang mga nararanasan, no? Kung gaano kahirap yung kanilang trabaho. Pero pag once ka nakaranas, ibig sabihin, alam mo yung mga pinagdadaanan nila. No? Kaya nga makita natin sa ating panahon ngayon na tayo ay hindi na nabubuhay ayon sa batas. Tama po ba? Tayo ngayon ay nabubuhay ayon sa biyaya ng Panginoon. Alam niya na siya ay namuhay bilang tao, kaya alam niya kung anong kahinaan ng tao. Tama po? No? Alam niya yung mga pinagdadaanan natin, no? Kaya grabe po yung biyaya ng Panginoon para sa atin, no? Kaya sabi diyan, just as the Son of Man did not come to serve, but to serve. Ibig sabihin, hindi siya pumunta sa mundong ito para paglingkuran. Sabihin niya, ako ang Diyos mo. Dapat ako ang paglingkuran mo. Hindi. Una po siyang naglingkod sa atin. No? So, kung titingnan po natin, that ministry is not about positions. No? It's not about recognitions. No? Or it's not about the power. No? Ministry is about serving God and serving people. Hindi pala pwede na ang paglilingkuran mo lang si God. Na yung mga tao sa paligid mo ay hindi mo hahayaan mo sila at hindi mo papansinin. Because ministry is about serving God at the same time serving people. No? Parehas pala. Kaya hindi pwedeng wala kang pakialam sa mga tao sa paligid natin. No? That's why, dito po makikita natin that every believer, hindi lang po si leader, hindi lang po si pastor, but every believer is called to participate in God's work. Amen po ba? Hindi lang pala ang leader. Ibig sabihin, lahat tayo ay kaparte, lahat tayo ay pwedeng mag-participate, no, sa gawain ng Panginoon. Amen po. No? Because when we follow Christ, we also follow His example of service. Kaya hindi to pattern, no, ng anumang grupo, no? Kundi mismo si Jesus ang nagbigay sa atin ng halimbawa paano tayo maglingkod. No? That's why every believer is called, no, by God to serve. And ministry is not only for pastor, it's not only for missionaries or church leader. It is calling for all who have received God's grace. Lahat tayo, no? Because when God save us, He also invites us to become part of His work in reaching, loving, and serving others. Natin ha? Reaching, loving, and serving others. So, pag sinabi palang ministry, akala kasi natin, no, sa totoo, sino nag-iisip ng ganon, na pag sinabing ministry ay sa mga leaders lang, sa mga pastor lang. No? Yun kadalasan, kahit ako,
nung una, pag sabi na nagmi-ministry, ibig sabihin pala, mga leaders yan, kaya nagmi-ministry. Pero ang totoo pala, hindi pala sa leaders lang. Ibig sabihin, lahat po tayo ay pwedeng maglingkod sa ating Panginoong Hesus. Amen po ba? No? At siyempre, hindi lang sa Diyos tayo maglilingkod. Sabi nga natin, no? Not just serving God, but also serving people. Amen po ba? No? So, ibig sabihin, mayroon tayong responsibility pala sa mga taong nakapaligid sa atin. No? That's why si Jesus ang nagbigay sa atin ng halimbawa. No? And that's why Jesus Christ, the Son of God, came not to be served, but to serve. So, take note nito. Sabi niya, no? If the King of Kings became a servant, sana natin, ha? Di ba si Jesus is a King of Kings, Lord of Lords? Kung siya nga, Diyos na naglingkod. Then we as His follower must also the heart of the ministry. So dapat pala, mayroon din tayong puso na maglingkod. Yung hari nga, naglilingkod Yung Diyos naglingkod So dapat pala, mayroon din tayong puso para maglingkod ngayong umaga na ito. Amen po ba? No? Bakit po kailangan natin maglingkod? No? Ang sabi diyan, that ministry is a calling from God. No? Calling pala siya. No? Calling from God. No? That's why in Ephesians chapter 4, verse 11 to 12 said, so Christ Himself gave, sino? Apostles, ano pa? Prophets, evangelists, pastors, and teachers, para ano? To equip His people for work of service. Ibig sabihin pala, ay hindi kami nilagay ng Panginoon dito para kami lang ay mag-utos. Ang number one pala na aming dapat gawin ay i-equip kayo. Turuan. Tama po ba? Ang problema, pag si pastor ang tinuturuan ng membro, kung anong gagawin. So, ibig sabihin pala mga kapatid, kung kayo ay inuumpisahan na hubugin paano gawin ng isang ministry, ay hindi pala kami nalalayo sa aming misyon. Dahil yun pala ang purpose kung bakit kami ibinigay ng Lord sa church. Tama po ba? No? Hindi pala kami para ay umupo lamang. Kami pala ay ibinigay ng Panginoon sa church upang i-equip kayo, hubugin, para kayo ay ihanda sa work of service. Kaya hindi talaga pwedeng uupo pala lahat. No? At ano bang mangyari? Pag kayo ay aming na-equip, ano mangyari? So that the body of Christ may be built up. Kaya nabibuilt up po ang body of Christ. Kaya lahat tayo nagpapangsyon. No? Kaya hindi pwede, kaya nga di ba, tayo ay isang katawan ni Kristo, hindi pwedeng lahat ulo. Paano kaya masabing katawan kung ulo lahat? Pag nagdalawa nga lang ang ulo, medyo kakaiba na yun, ano? Ay kung lahat ulo, paano? Walang lalakad kasi walang paa. Paano ka kaya makaalis? So the body of Christ composed of all the parts. May ulo, may mata, tama ba? May ilong, kahit na sumisinghot ngayon. No? Pero lahat yan nagpapangsyon. No? At the same tayo sa body of Christ. No? So ibig sabihin, kami po ay inilagay ng Lord sa church na ito, hindi para kayo ay alagaan lamang. Tika. Kasi akala natin, ang mga pastor, ang leaders ay nilagay
upang alagaan ka. Maaring pansamantala, yes. Pero kung habang buhay kayo, aalagaan kayo, teka, may problema doon. Kasi hindi yun ang main purpose. Ang main purpose, kaya kami nilagay, kayo ay i-equip. Turuan eh. Hindi para ihihili. Can you imagine? Kung tagal mo na sa church, ikaw ay bonjing pa rin. At lahat, pagpunta sa church, lahat kayo ay may bibiro na kasing laki ng galon. Ang sagwa, tingnan ano. Ayaw magpaturo, no? Ay, di ba sa bahay, kung maliit pa yan, okay pa yan, no? Kanina sa labas, habang pumapasok yung iba, sabi ko sa kapatid, inaalalay niya yung bata pa na. Sabi ko, sige, ngayon yan, inaalalayan mo pa lang, ilang buwan pa yan, hahabulin mo na yan. Bakit? Nag-grow eh. Tama po ba? No? So, the same din pala sa church, no? Ang purpose kung bakit kami nilagay ng Lord ay i-equip kayo. Hindi dapat tayo malis doon. Hindi lang pala pakainin, but also, ang isang purpose ay to equip the saints or ang mga anak ng Diyos. Amen. No? So kung titingnan natin dito, no, that God gives different roles in the church. That's why apostles, prophets, evangelists, pastors, and the teachers, ang kanilang purpose is to equip His people for ministry. This means that ministry is not only for pastor. Nakita niyo? Kasi inilagay kami, i-equip kayo for ministry. Ibig sabihin, hindi lang kami yung magmi-ministry. Mukhang ayaw nyo nung mag-ministry, ha? No? Ang ibig sabihin pala nito ay every believer has a purpose and assignment. Amen po. No? Ibig sabihin, mayroon kayo din palang purpose to fulfill. Hindi ka nag-exist sa mundong ito nang wala lang. Paano kaya ang tao na pinanganak na walang purpose? Lahat ng bagay may purpose. Pag ang isang bagay walang purpose, ilalagay lang sa isang tabi. Gusto niyo na ilalagay lang kayo sa isang tabi? Walang purpose eh. No? Pero pag kailangan, ibig sabihin, no, may purpose ka, may assignment ka, ibig sabihin, may dapat i-fulfill ka sa buhay mo. Amen. No? So every believer, hindi lang po pastors and leaders. Every believer has a purpose. You believe may purpose ka? Kung bakit ka niligtas ng Lord? Kung bakit nandirito ka ngayon? Kasi kailangang i-equip ka pala. No? For that purpose. That's why God's equip those who calls. Tinawag ba tayo ng Lord? O natulak? Kagaya po kay Moses. Actually, nung siya'y tinawag ng Panginoon, tinan nyo ha, ang pakiramdam niya, unqualified siya. Sino ngayong umaga may pakiramdam na hindi kakarapat-dapat? Unqualified. Mayroon bang ganyan sa atin ngayon? No? Nakakaramdam ka, feeling mo ay hindi ka qualified para mag-minister. Pastor, hindi pa ako ready. Nagsasabi dito hindi pa ready. Hindi ko maalala kung saan ako nakaturo ngayong week. marami kasi pinupuntahan si Pastor everyday. Sabi ko sa kanila, no, na minsan ay mayroong isang event na nangyari, no, in Tokyo area. At lahat sila ay galing sa foreign land. Ibig sabihin, mga baguhan lahat. No?
So may ibang grupo na nauna, no, dumating doon, at ngayon sinundo sila nung kanilang, anong tawag nito, yung pinaka-event coordinator. Then pagkatapos na sila sunduin, no, ang unang tinuruan sa kanila kung saan yung kanilang hotel. Siyempre, para alam nila saan sila titira. No. Then pangalawa, tinuruan sila papunta doon sa convenience store paano mag-withdraw ng pera. Kasi marami pang mga foreigner, mostly ay hindi nagdadala ng pera. Card ang gamit lang. So tinuruan sila paano mag-withdraw. Nihongo eh. No? At least ngayon, siguro mga machine natin ngayon may English na, no? Okay. Dati wala, no? Nakita nyo dati, halos Nihongo, no? So tinuruan sila paano mag-withdraw ng pera para makabili sila ng pagkain. At din ang pangatlo, ay tinuruan sila papunta sa kanilang venue kung saan po yung conference na mangyayari. 3 bagay lang ang tinuro dito sa noon ng grupo. There comes, may mga dumating na mga baguhan. No? Mga baguhan, wala ding idea. Ang problema, yung coordinator, wala. Sa palagay nyo, itong mga nauna, qualified sila magturo o hindi po pwede? Hindi naman nila alam lahat sa Tokyo area. Baka nga pag napunta sa kabilang kanto, hindi na makauwi sa hotel nila. First time lang nila. Pero alam nila kung saan ang kanilang hotel. So yung mga baguhan, ibig sabihin, no, tinuruan din nila paano, saan ang kanilang mga rooms, ang hotel nila. Hindi na nila inantay yung coordinator. Hindi na nila inalam lahat. Anong pasikot-sikot. Wala. Basta yung 3 bagay lang din, basic. Ano yung kasunod? Tinuruan din nila pumunta sa umbini at paano din mag-withdraw ng pera para may mapambili sila ng pagkain nila. At pangatlo, tinuruan din nila para paano pumunta doon sa binyo kung saan yung conference o seminar na mangyayari. Alam nyo, hindi nila alam lahat. Pero yung 3 basic na tinuro sa kanila, yun lang din ang tinuro nila sa mga baguhan. Natuto ba yung mga baguhan? Yes. The same sometimes in the church. Hindi mo kailangang alamin lahat kung ano ang nasa Biblia. Ang basic, alam mo kung paano tanggapin si Jesus Christ. Tama ba? Lahat ba dito tumanggap? Kasi kung hindi ka tumanggap, ngayon patatayuin kita. Patatanggapin kita. Kasi mahalaga yun. No? Tama po ba? Kasi yan, John chapter 1, verse 12, ay nagsasabi na ang sinumang tumanggap at sumampalataya ay bibigyan niya ng karapatan upang maging anak niya. Eh sabi ko nga, hindi relihiyon ang tatanggapin mo. Sino tatanggapin mo? Si Jesus. Hindi yung relihiyon. Kailangan tanggapin mo si Jesus sa buhay mo para magkaroon ka ng access sa Kanya. Ang sabi niya, bibigyan ka ng karapatan upang maging anak niya. Ibig sabihin, makakalapit sa Kanya, our Father in Heaven. Ibig sabihin, may access ka na. Binigyan ka ng karapatan eh. Pero kung hindi mo siya tinanggap, at sumampalataya sa Kanya, tika muna, maring kilala mo si Lord. Pero ang tanong, kilala ka ba ni God? At palagi ko tinatanong sa inyo, marami sa atin nagsasabi, kilala natin si Manny Pacquiao. Pero pag tanungin kayo, kilala ka ba ni Manny Pacquiao? Yun lang, pastor, ang problema. The same sa atin ngayon, pangkalahatan, lahat ng tao, kilala nila si God. Ang problema, ang tanong, kilala ka ba ni God? Kung wala kang relationship sa Kanya, medyo may problema ka. Minsan pwede kang tumawag, ay pastor, bakit kayo lamang pwedeng tumawag? Pero the Word of God says, ang sino man tumanggap at sumampalataya, ay bibigyan niya ng karapatan upang maging anak niya. Basic. Yung maranasan mo, ang kabutihan ng Panginoon, hindi mo alam lahat kung ano nakasabi sa Biblia, pero naranasan mo si Lord, kaya mong sabihin sa iba,
alam mo, ang napakabuti si God. Tama pa ba? Hindi lahat alam mo. Pero yung naranasan mo tungkol kay Lord, pwede mong ma-share sa iyong kaibigan, sa iyong kakilala, sa iyong katrabaho. Hindi lahat alam. Just the basic. Yung experience natin. Amin po. No? Kaya makita natin, kahit sa kwento natin, si Moses, felt niya, unqualified siya. But God still used him to lead Israel out of Egypt, out of bondage. At alam niyo mga kapatid, ikaw ngayong umaga nandito, hindi mo man lahat alam, feeling mo unqualified ka, pero pwede kang gamitin ng Panginoon para palayain ang mga taong nasa bondage ng mundong ito. Wow! Feeling mo unqualified, but can use you. Amen. No? That's why ministry is a calling from God. At lahat tayo pwedeng mag-participate dito. Kaya nga, ang napakainam po natanongin natin ngayong umaga, Lord, how can I serve you? Maganda man tanong yon, no? Lord, paano ako makapaglilingkod sa iyo? Don't spy the little beginning. Amen po? No? Actually, last Sunday ba tayo na sa Puji? Right, no? Yeah. So pagkatapos last Sunday, pagkatapos dito, pumunta kami Puji. At you know, ako yung closing prayer during that blessing of ating Puji EOG Church, no? At alam mo, naiyak ako habang inaano ko yung closing prayer, nadala ko na yung emotion. Bakit po? Puji EOG nag-umpisa sa aming tahanan. Ilan lang po kami. Kasama ang mga bata, kami po ay 22. 17 adults and youth. Pamilya po. Per Sunday, walang ibang kapamilya lang. That's how Puji EOG start. Pero after 17 years, 17 outreaches. Amin po ba? Kaya, actually, nung ako'y nanalangin, Lord, hindi ko ma-imagine saan aabot yung small beginning na yun. Feeling ko that time, unqualified ako. Nung sumunod sa akin yung kapamilya ko, 22 kaming lahat, sabi ko kay Pastor Johnny, anong gagawin ko? Wala akong license that time. Hindi ako eksperyensado, hindi ako pastor. Anong gagawin ko? Sabi ni Pastor Johnny, di panindigan mo. Renew your license. Kasi pumunta ako ng Japan, hindi ko man plano magpastor. Ang plano ko lang magtrabaho. Pero yan sabi, mayroon palang purpose si Lord, mayroon palang assignment si God sa akin sa Japan. At hindi lang ako, lahat tayo ngayong umaga, may purpose at layunin si Lord. Kaya napakainam po yung tanong, Lord, how can I serve you? Amin po ba? No? Mainam po to. Kasi alam natin, lahat tayo tinawag ng Panginoon for a ministry. You believe that? Amen. No? That's why, no? Kung tayo tinawag ng Panginoon, lahat tayo for ministry. So ministry requires a servant heart. Ready ba tayo na maglingkod kay Lord? In Mark chapter 10, verse 45 says, For even the Son of Man did not come to serve, but to serve. No? And gave His life
as a ransom for many. No. So dito po natin makita na the heart of the ministry is servanthood. Doon po talaga mag-umpisa. No. That Jesus Christ demonstrated this when He was the disciples' faith. Kaya si Peter, ayaw niya magpahugas ng paa eh. Alam niyo, sa time nila, kung gagawin natin, ito po, sa time nila, wala pa noong sasakyan. Ang pinakasasakyan nila noon, kabayo o camel. Tama po ba? No? Sila po ay makita natin na ang kanilang lugar, marami doon ay puro buhangin. Nasa disyerto eh. So, ibig sabihin, pag nag-ministry ka, pag naglakad ka, nakasandal sila, hindi nakasapatos, kagaya natin ngayon. Pag sandals, ibig sabihin, lahat ng alikabok nasa paa. Tama? So, ito po ay kultura nila na ikaw papasok sa isang bahay, bago ka makapasok, huhugasan ng mga servant yung paa mo, kasi marumi. But one time, si Jesus, ang ginawa niya, hinugasan niya yung paa ng kanyang mga disciple. Si Peter, ayaw niya. Sabi niya, Lord, nahiya ako. Dahil kilala niya sino si God. Can you imagine that? The King of Kings, the Lord of Lords, hugasan yung marumi mong paa. Eh, di lang natin alam kung yung may alipunga pa. Ikaw kaya mong ibigay ang paa mo at pahugasan? Eh, siguro kahit tayo ngayon, mahiya tayo eh. Tama po ba? No? Can you imagine that? Kaya si Peter sabi niya, ayaw ko. Pero makita natin, Jesus demonstrated that humbleness. Yung kanyang pagkakaroon ng tinatawag na servant heart. Pag wala kang servant heart, makrereklamo ka. Ba't kailangan kong gawin ito? Ba't kailangan ko ba talaga mag-sacrifice? Tatanong ka talaga eh. Walang servant heart eh. No? Pero pag ang doon ang puso mo maglingkod, kahit nahihirapan ka, Lord, gagawin ko to eh para sa'yo. No? Kaya kahit mahirap, nagiging madali kasi ang puso mo ayos. Amin po? No? Kaya nga, pag sinasabing paglilingkod, serving, kailangan walang kasamang pride. Kasi pag ipairal mo yung pride mo, mahirap maglingkod. Eh si Jesus walang pride. King of Kings, Lord of Lords, hinugasan niya ang paa ng kanyang mga disciples. Eh kung may pride doon, ay, katulong, dito, hugasan mo nga mo, uutos ka lang eh. Kasi ikaw mismo ayaw mong gawin. Eh mayroon naman akong mga dyan, mga servant. Ano? Amin po ba? Serving without pride. Yun po ang totoong ministry. Amin po ba? Okay lang sana itong pride kung may chicken. Pero sa ministry, hindi pwede. Bakit po? Makita natin na ang pag-ministry also helping others to grow. Eh, pastor, ako nga dapat tulungan eh. Ba't ako tutulong sa iba? Pero alam nyo ba, habang tumutulong ka sa iba, unti-unti lumalago ka rin. No? Sabi, ako nga dapat tulungan nila eh. Ako pa ngayon ang tutulong sa kanila. Hindi nila alam, ako din may pinagdadaanan. No? Pero hindi mo alam, habang tinutulungan mo pala yung iba, ay ikaw ay lumalago din. Na? Kaya nga, loving people, even when it is difficult.
Dito na challenge yung ating pride. May mga tao bang mahirap pakisamahan? May mga mababait, no? Pero in ministry, mga kapatid, doon makikita yung ating puso kung mayroon tayong tinatawag na servant heart. If we love people, even when it is difficult. Kaya mo bang makisama sa lahat ng klase ng tao? Kaya sabi nga namin, kung may 100 kang membro, 100 ugali din yun. Paano mo sila pakisamaan lahat? Mukhang kailangan unatin pati yung ano mo, no? Yung pasensya mo. Pastor, talagang nasagad na yung pasensya ko. Ay, ibig sabihin, wala nang pasensya yun. Nasagad eh. Okay. So, it requires servant heart sa ating ministry. Kaya mga kapatid, kung kayo ay naglilingkod, na gusto nyo kung ano lang ang kaya nyo, ibig sabihin, hindi ministry yon. Kailangan ang ministry ay samahan po natin talaga ng sinasabing servant heart. Amen. No? Kahit minsan, pagod ka, kahit minsan, wala ka ng time para sa sarili mo, may bigay lang sa iba. No? Kasi nga, you want to help others to grow. Amen po? That's why a servant does not ask, what will I get? But a servant asks, how can I help? Itong napakaganda. Kung ikaw pala naglilingkod, hindi ka nagtatanong, ano kaya makuha ko sa pagtulong sa taong to? Hindi pala yun ang tanong. May makuha ka, wala. Kundi ang tanong pala, paano ka kaya matulungan ng taong to? Alam mong nangihina siya, alam mong nahihirapan siya, paano siya lumago, hindi mo siya tutulungan, ano kaya, kung tulungan ko kaya ito, ano mapapala ko? Hindi pala yung tanong natin palagi. Pag may servant heart ka pala, ano kaya ang maitutulong ko sa kanya para siya'y lumago? Ang ganda, no? Pag ganun pala ang puso nating lahat, alam mo, wala pong maniniglik sa church na ito. Kasi pag iniisip mo lang ang iyong sarili, ibig sabihin, bahala siya. Kung ayaw niyong pumunta sa church, bahala. Hindi servant heart yun. Pag may nakikita kayo, nag-slow down na dyan, may nakikita kayo minsan na may pinagdadaanan, ang unang tanong kaagad natin, paano ko kaya matulungan ang taong to? Maganda bang tanong yun? No? Pag nakita mong umabsent 1, 2 beses, paano ko kaya matulungan ito? Ano kaya ang pinagdadaanan niya? Kasi sabi nga natin, no, ang pinakamagaling na pastor, ang kaya niyang alagaan is 50 katao. Nagets nyo? Ibig sabihin, pag lumagpas ng 50 ang kanyang membro, marami nang maniniglect. Hindi na namin kayang alagaan lahat. Kaya kami nag-assign ng mga leaders, no? At sabi nga natin, no, na ang pag-assign ng mga leaders ay hindi design natin. Ito ay design during the time of Moses pa. No? Nung nakita ni Jethro na kanyang biyanan ang ginagawa ni Moses, na siya palagi ang nag-advise doon sa lahat ng problema ng tao, sabi niya, pinapatay mong sarili mo. Kailangan mag-create ka o gumawa ka ng mga leader sa 1,000, para sa 100, para sa 50, para yung mga problemang maliliit, ayusin na nila doon, at yung malalaki lang ang dalhin sa iyo. Oo nga naman. Kaya ang church, kung lahat kayo pupuntahan namin, sa 1 taon, mukhang mauubos ang lahat ng araw namin, di namin kayo mapuntahan. Ha? No?
So can you imagine that? No? Kaya mayroong mga leaders sa church. Kasi sila yung a-assist sa inyo para yung mga problemang kaya naman nilang isolve na. Ibig sabihin sila na magsusolve nun. At then the bigger problem, yun ang isusolve namin. So palagi ang tanong dapat natin mga kapatid, no? How can I help? Ano kaya ang maitutulong ko sa taong to? Alam mo kung lahat tayo, ganun palagi ang ating nasa mind, lahat po ng mga kapatiran sa church, no? Hindi man yan kulang sa pansin, pero ibig sabihin lahat mapapansin natin. Totoo po yan? Yeah, kung minsan, oo. Nag-ano na ako dyan. Yung iba sabi nila, Pastor, hindi na ako lumapit sa iyo nung Sunday. Bakit? Ang dami kasi nakapila doon sa iyo. Minsan gusto makapag-usap sa amin, umuwi na lang ako, Pastor. Minsan nalulungkot ako pag ganun. Gustuhin man namin, sa totoo, limitado eh. Lalo pa kung napupunta ako sa outreaches, ibig sabihin, mahaba na yung 1 oras na nandyan ako. Alis na kaagad ako. Ano? So, nalilipit kami. Pero kung lahat tayo, no, kahit ganun man ang puso namin, gusto man namin maglingkod, nalilimit kami. Pero pag lahat pala tayo, hindi lang ang pastor, hindi lang ang leaders, lahat tayo ay maging servant of God, lahat tayo magmi-ministry, lahat ang tanong natin, how can I help? Wow! Hindi lang sa loob ng church na ito matutulungan natin, even outside of the church ay pwede tayong makatulong. Amin po? At yun naman talaga ang nais ng Panginoon. No? Na hindi lang tayo ang matulungan, kundi pati ang nasa labas. No? Kaya kailangan po namin ang servant heart. Kailangan nating lahat ang servant heart. At ano pa? No? Kailangan pa yung sacrifice. Hindi lang pala servant heart. Kahit may servant heart ka, kung walang sacrifice, kulang pa rin. Ano? Kaya Romans 12:1 says, therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. At ano sabi? This is your true and proper worship. Akala natin ang pag-worship ay yung pag-atin lang dito, pag-aawit lang. No? Pero yung palang pag-offer natin ng ating sarili sa paglilingkod sa ating Panginoong Hesus, no, makita natin, ibig sabihin pala yon ay a proper worship din. Helping others. No? Amin po ba? No? Kaya, kailangan pala, no, that in our serving God sometimes, it requires, ano? Okay. Okay, no? In serving God, sometimes it requires your time, ano pa? And? Kasi, loving people kahit ayaw mo eh. Kahit yung comfort mo, kasama talaga yun. Kasi pag nagmi-ministry ka, pati yung comfort mo nawawala. Pupunta ka sa mga taong ayaw mo. Tama ba? No? Kaya akala mo, ay dito okay na ako. Okay ka nga dyan, pero punta ka doon sa hindi okay. No? Yun pala ang kailangan sa ministry. Hindi pwedeng wala kang time. You need the time. At hindi lang time, kailangan din ang effort. Effort din pag may time. Amen po ba? At lumabas ka sa comfort zone mo. Amen. No?
So the disciple, nung sila po ay sumunod kay Lord, tingnan nyo, no? The disciple left everything to follow Christ. Matindi to. Yan ha? Ang disciple ni Jesus Christ, iniwan ang lahat. Mukhang mabigat na. Ano kaya ang hindi natin maiwan-iwan? Gusto natin maglingkod pero hindi natin maiwan. Yung comfort nga lang, mahirap iwan yan eh. Tama po ba? Pero tingnan natin yung mga disciple ni Jesus Christ. They left everything to follow Christ. For example, sino? Si Peter, the apostle, and Andrew. The apostle, anong ginawa nila? Left their fishing nets to follow Jesus. Yung fishing nets na yun, hanap buhay nila yun. Doon sila, at hindi lang sila. Maaaring pati pamilya nila. Tingnan nyo. Hindi madali, no? That's why ministry may not always be easy. But it is always worth it. Hindi siya madali, pero worth it. Paano mo masabi, Pastor, na worth it siya? Kasi nga, no? Bakit po? Tingnan nyo. Ano sabi? Ministry produces eternal impact. Kaya, ibig sabihin pala, worth it siya. Kasi magproduce siya ng eternal impact. Pag sinabing eternal impact, nako po, ay ibang pinag-uusapan ito. Kasi yung lahat ng bagay na nandyan, temporary. Pero ito, yung pag-ministry natin, magpo-produce yan ng eternal impact. Ano sabi dyan? Therefore, no? My dear brothers and sisters, anong sabi? Umalis ka? Anong sabi? Lumayo ka? Mag-backslide ka? Anong sabi? Stand firm. Manindigan ka. Tumayo ka. Let nothing move you. Ano pa sabi? Always give yourself fully to the works of the Lord. Hindi kalahati po, mga kapatid. Amen po ba? Always give fully to the works of the Lord. Buo na ba binibigay natin kay Lord? O extra time lang? Pag available, Pastor, sama ako. Hindi pa rin full. Pag available lang kasi. Pero tinatawag nating ministry. Nakakalungkot, no? So, kung atin titingnan, no, ang totoong paglilingkod sa Panginoon, hindi kalahati. Hindi kung kailan ka lang available. Ang requirements talaga, no, always, palagi, hindi minsan. Pag sinabi bang always, minsan, parang iba ata yun, ano? Magkaparehas ba yung always at minsan? Paano nyo masabing parehas yun? Parang mahirap no? Parang mahirap pagtugmain yung always at saka minsan. Pero the words of the Lord this morning says, always give yourself half. Hindi pa rin eh. Mukhang mahirap kong basahin ata to. Pero hindi ko pwedeng balik na rin eh. Amen po ba? Ulitin natin ha. 1 Corinthians 15:58 says,
Sabay-sabay nga natin basahin lahat. Ready, go? Skip. Parang hindi ko na narinig yung words na puli. Parang nilakbangan nyo eh. Parang, parang ayaw nilang banggitin eh, no? Pero this is the word of the Lord this morning, no? At yun ang kagandahan. Pag binigay natin yung ating oras sa gawain ng Panginoon, na sabi diyan, lahat, no? Because you know that your labor in the Lord is not in vain. So, ibig sabihin, when we serve God, soul are saved. Amin po ba? No? Lives are changed. And also, God is glorified. Alam nyo, ang pwede ko lang ma-share sa inyo ay yung naging experience ko. Nung kami ay lumipat from Puji, hindi po madali. Comfort zone namin yun eh. Siyempre kami nag-umpisa ng Puji EOG. Bagaman that time, hindi na ako senior pastor, Pastor Johnny. Pero ibig sabihin, no, that time, ay okay na kami doon. May bahay na kami. Andoon lumaki ang mga bata. Comfort zone nila yun eh. Bakit? Andoon ang kanilang mga kaibigan. Kasabayan nilang lumaki. Lilipat sila ng Tuyukawa. Hindi madali yun. Kasi panibagong pakikisama. Hindi nila kilala kung sino uli maging classmate nila. Kung sila ba ibubulihin. No? Kagaya nung una, nakakaranas na muli ang mga anak namin nung kami na sa Puji. Nung nag-umpisa pa lang. Pero nalagpasan na nila yun eh. No? Ibig sabihin, okay na sila eh. Tapos ililipat namin uli sa isang lugar, panibago, hindi uli nila alam, ay hindi madali. No. Kaya nga ang reaksyon nila noon, hindi ako, kahit si Kuya Jess, sabi ni Kuya Jess, hindi ako sasama sa Tuyukawa. Wala akong kakilala doon. No. Pero totoo naman, bakit? Hindi siya sumasama sa amin that time eh. Tama? Kaya ayaw niya talagang pumunta. Okay naman na yung bahay namin, tapos lilipat kami sa apartment, ang liit. Yeah? Hindi po madali. Pero, alam ko, sa loob ko, tinatawag ako ng Lord. Pastora, hindi pa rin ako sigurado. Pero I pray, God, sabi ko, Lord, kung talagang tinawag mo kami sa Tuyukawa, tawagin mo rin ang aking pamilya. And then one day, nag-respond po sila. No? At alam mo, bago pa dumating yung time na lumipat kami, ibig sabihin, inayos na ng Lord yung puso nila. Kasi kasama talaga sa ministry, yung heart eh. No? Kaya kahit yung bahay namin na nalipatan dito, sino nakapunta sa bahay namin? Sa apartment, di ba? No? Yung apartment namin, maliit. No? Pero excited sila. Bakit? Andun na yung heart eh. Willing to serve. No? Kaya makita namin na maraming ginawa si Lord no, ng mga bagay. Pero kung willing kang sumunod, alam mo, hindi namin alam kung paano lahat mangyayari. Pero, wow. We really thank God. Dahil sa pagsunod namin sa kay God, hindi lang pala yun pansamantala. Ano nangyari? Mas maraming naligtas. Ito kayo ngayon. No? May mga buhay na babago, pero hindi dahil sa amin na. Ayaw kong akuin. Hindi ako pwede magbago ng buhay nyo. That's from the Lord. Amen po ba? No? Pero dahil sa pagsunod namin, kami lang po ay naging dahilan. No? Kami ginamit lamang ng Panginoon upang ang mga buhay niyo mabago. Pero ang pwede lang magbago si God. Amen po ba? No? Hindi aking trabaho yun. No? Pero nakita namin, dahil sa pagsunod namin,
yung mga kaligtasan na naranasan nyo ngayon, yun ang may eternal impact. Na hindi na yun mababago kailanman. Kaya maganda para mga kapatid, no? Kung tayo'y susunod sa Lord, ang pinakamainam doon ay yung tinatawag na eternal impact. Amin po ba? Yung makita mo yung nagbago ang buhay ng mga tao, wow, sa totoo po, yun ang nagbibigay sa amin ng lakas ng loob na lalo pa kaming maglingkod kay Lord. Yung mga nababago na mga buhay, yun po ang nagbibigay sa amin ng lakas ng loob. Kahit nasabi natin ang pagmiministry ay hindi madali. Di ba? May isang awitin, di ba nagsasabi? Ang pagsunod ay hindi madali. Totoo ba yun? Tama po ba? Pero nakita natin na pag ang mga tao nababago ang buhay, wow. That's the joy na hindi po mapapalitan ng anumang pera sa mundong ito. At siyempre, ang pinakahigit sa lahat ay nabibigyan ng kapurihan ang ating Panginoon Jesus. No? One act of ministry can transform someone's eternity. Yung pagdala mo ng isang kaluluwa para kay Lord, wow, mag-i-impact yun sa kanya ng buhay na walang hanggan. Kaya pala, no, lahat po pwede tayo. Lahat pwede mag-participate tayo. Because yung iyong gagawin, yung pagdadala nyo ng mga kaluluwa dito, ng mga kaibigan nyo, kakilala nyo, mag-i-impact yun ng eternal sa kanilang mga buhay. At hindi ako ang tatanggap nun, kayo. Amin po ba? Kasi, sabi ng Lord, no? Kung babalikan natin yung text doon, no? Sa 1 Corinthians, no? Because you know that your labor in the Lord is not in vain. Yung iyo palang paglilingkod kay Lord, yung iyo palang pagdadala kahit isang kaluluwa lang kay Lord, hindi po yun nasasayang. Lahat tayo ay bibigyan ng awards ng Lord, depende sa iyong ginawa. Amin po ba? No? Kaya nga, ngayong umaga, nasabi dyan, ministry is not just about being famous or important. It is about being faithful to God's calling. Mga kapatid, tinawag ka ng Lord para mag-minister. Kaya this morning, God is looking for people who will say, Lord, here I am, use me. Maganda ba ito na mensahe sa atin? Lord, here I am, use me. Just like Isaiah said, here I am, send me. So napakainam po mga kapatid, ngayong umaga na ito, sabihin natin, Lord, here I am, use me. Pwede tayong tumayo ang lahat ngayong umaga? Hallelujah. Sabi man, kahit piling mo, hindi ka qualified. Piling mo, hindi mo pa alam lahat. But you know, alam mo kapatid, pwede kang gamitin ng ating Panginoon Jesus. Tandaan mo, nakikita ng Diyos ang iyong katapatan. Kahit na ang ginagawa mong paglilingkod ay tila maliit o hindi napapansin ng iba. Napakalaga ito sa paningin ng Diyos.
At lahat ng iyong ginagawa para sa Diyos ay hindi nasasayang. Maaaring may mga pagkakataon na nakakaramdam ka ng pagod. Sino dito napapagod na sa paglilingkod sa Lord? Be honest. No? Pwede ang iba sa inyo nakakaramdam ng panghihina. O parang walang nangyayari sa iyong ginagawa. Ngunit tandaan mo na ang Diyos ay kumikilos sa pamagitan mo at higit pa sa iyong inaakala. Kaya nga, ang binhi na itinanim mo ngayon sa buhay ng mga tao sa paligid mo, sa kaibigan mo, sa kakilala mo, sa pamagitan ng iyong panalangin, no? Kabutihan at paglilingkod ay magbubunga sa tamang panahon. Ibig sabihin, hindi nasasayang yan. Ngayon, kung gusto mong gamitin ka ng Panginoon, itaas mo yung kamay. Habang inaawit natin ang awitin nito, hayaan mo, sabihin mo, Lord, here I am. Use me for your glory. Hallelujah.